Bakit ang Pilipinas ang sinasabik puntahan ng buong mundo? May kakaibang sitwasyon na nagaganap ngayon sa mga paliparan ng Pilipinas. Naguunahan sa pagkuha ng tiket at napakahaba ng pila sa immigration. Sa gitna ng pagkahumaling ng buong mundo sa Pilipinas, may isang Britong aristokrata na may malamig na tingin na nakatuon sa bansa. Ang Pilipinas ay isang bansang puno pa rin ng mga bakas ng digmaan at gulo. Isang hindi pa gaanong sibilisadong bansa, ang bulong ng isang mapagmalaking dating lingkod bayan at ama na nanginginig sa galit na nagtungo sa Pilipinas upang pigilan ang kasal ng kanyang anak. Ngunit, hindi pa niya alam. Sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, ang kanyang matibay na paniniwala ay unti-unting guguho. At ang liham na natagpuan niya sa lumang kahon sa atik ng kanilang bahay ay nag-uugnay sa kanya at sa Pilipinas sa loob ng 70 taon. Ano ang nakakagulat na dahilan kung bakit lumuha ng walang pakialam sa mata ng publiko ang isang matigas na English gentleman sa isang paliparan sa Pilipinas at lumuhod na nagsabing, "Nagkamali ako. Hindi ito basta isang paglalakbay. Ito ay isang nakakaantig na totoong kwento ng isang ama na tinalikuran ang kanyang pagkiling at umibig sa totoong Pilipinas." Nagsisiksikan ang mga dayuhan sa Manila International Airport. Lumampas na sa 210,000 ang bilang ng international arrivals sa isang araw. Bakit nagkakaroon ng matinding agawan sa tiket ng Pilipinas sa buong mundo? Nagkakagulo ang buong mundo dahil sa dagsa ng mga aplikasyon para sa visa. Ang bilang ng international arrivals sa isang araw ay lumampas na sa 210,000. Kahit tumaas pa ng 3 beses ang presyo ng pamasahe sa eroplano, puno pa rin ang mga embahada ng Pilipinas ng mga taong naghahanap ng visa. Kailangan nating makakuha ng tiket papuntang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sobrang dami ng tao, hindi kami makakuha ng tiket. Para bang binabaha ng Philippine fever ang buong mundo. Ang paghahalina sa Pilipinas ay umabot maging sa makasaysayang mataas na antas ng lipunan sa Inglaterra. Sinasabing ang mga Briton na nakarating sa isang paliparan sa Pilipinas ay nabaligtad ang pananaw sa isang iglap. Maging ang pambansang broadcasting ng Britanya ay nagulat at naghatid ng breaking news tungkol sa sitwasyong ito. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas? At bakit dagsa ang mga tao mula sa buong mundo? Bago simulan ang kwento, hinihiling namin na mag-subscribe at mag-like kayo bilang suporta sa aming produksyon. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na nagsasabing, "Mabuhay ang Pilipinas." Nawa'y maging maligaya at malusog kayo hanggang sa pagtatapos ng taon. Simulan na natin ang kwento. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayroon pang bakas ng nakaraan. Magandang gabi. Ako, si Emily Chesterton. Lumaki ako sa isang makasaysayang manor sa Mayfair, London. Nagtapos ako sa University of Law and Arts at nagtatrabaho bilang isang curator. Ang aming pamilya ay may 7 henerasyon na kasaysayan ng pagiging sundalo. Ang aking lolo at lolo sa tuhod ay mga opisyal sa hukbong sandatahan ng Britanya. Maging ang aking ama, si Sir Charles Chesterton, ay naglingkod sa ibang bansa noong siya ay bata pa. Ang isang pahayag ng aking ama sa akin ay kasing lamig ng yelo. Kahit na 5 metro lang ang layo namin, nakaupo sa magkabilang dulo ng hapagkainan, napakalayo ng distansyang iyon sa araw na iyon. Ang tanging nakabasag sa katahimikan ay ang tunog ng silverware na nagtatama sa ilalim ng crystal chandelier. Ilang araw na ang nakalipas, naglakas loob akong sabihin sa aking ama na mayroon akong kasintahan. Sinabi ko sa kanya na siya ay isang Pilipino. Sinabi ko sa kanya na siya ay si Kian Andres, isang mahusay na doktor na nagtatrabaho sa isang Royal Hospital sa London. Ngunit ang reaksyon ng aking ama ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. "Tatay, napakabuti po ni Kian. Siya po ay talagang napakabuti." Nanginginig ang boses ko. Dahan-dahang inilapag ng aking ama ang wine glass at tumitig sa akin. Hindi galit o pagkadismaya ang tingin niya, kundi may kakaiba. "Emily, alam mo ba kung anong uri ng bansa ang Pilipinas?" Ang boses ng aking ama ay malamig. Ito ay isang kapuluan sa malayong silangan na may kasaysayan ng pagkagulo at ngayon ay nagpapagaling pa lamang. Madalas magkaroon ng sakuna at hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari doon. Kinabahan ako.
Tatay, luma na po iyon. Ang Pilipinas ngayon ay luma na? Ngumiti ng may panunuya ang aking ama. Emily, hindi madaling mabura ang bakas ng kasaysayan. Narinig ko na ang bansang iyon ay sarado at nakagapos sa sarili nitong mga patakaran. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ito tugma sa ating kultura. Maingat na sumabat ang aking ina, si Catherine. Charles, narinig ko na napakaunlad na raw ng Pilipinas ngayon. Sikat ang kultura at hospitality nila sa buong mundo. Catherine, putol ng aking ama sa aking ina. Ang pag-aangkat ng kultura at ang seguridad ng bansa ay magkaibang issue. Hindi ko papayagan ang aking anak na mapunta sa isang bansa sa malayong silangan na hindi ko kilala. Hindi na ako nakapagpigil. Pero tatay, hindi pa po kayo nakakapunta sa Pilipinas kahit minsan. Tumataas ang boses ko. Paano po ninyo mahuhusgahan ng ganyan nang hindi ninyo nakikita? Si Kian po ay isang doktor na sinanay upang magligtas ng maraming buhay. Tumigas ang mukha ng aking ama at naghari ang katahimikan. Inakala ko na mas matindi pa ang pagtutol ng aking ama. Ngunit nakakagulat, dahan-dahan siyang nagsalita. Sige Emily, ako mismo ang magkukumpirma. May kakaibang determinasyon sa boses ng aking ama. Pupunta tayo sa Pilipinas makalipas ang 2 linggo. Ikaw, si nanay at ako. Ako mismo ang titingin sa bansang iyon at magdedesisyon. Hindi ako makapaniwala. Ang aking ama pupunta sa Pilipinas? Ang aking ama na halos hindi pa lumalabas ng Europa sa buong buhay niya ay pupunta sa Asya? Talaga po tatay, pupunta kayo? Oo. Ngunit may kondisyon. Tumingin ng matalim ang aking ama. Kung ang Pilipinas na makikita ko ayon sa aking mga pangamba, kailangan mong tapusin ang relasyon mo sa lalaking iyon. Maaari mo bang ipangako iyon? Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ay isang uri ng pagsubok. Tiyak ang aking ama na ang Pilipinas ay ayon sa kanyang pagkiling at gusto niyang ipakita iyon sa akin ng personal. Sige po, tatay. Tumango ako. Sa halip, nangangako rin po kayo. Kung ang Pilipinas ay iba sa iniisip ninyo, hindi na po kayo tututol. Tinitigan ako ng aking ama sandali at dahan-dahan siyang tumango. Nangangako ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng London sa labas ng bintana, naisip ko, mababago ko kaya ang puso ng aking ama? Masisira ko kaya ang pagkiling niya na ang Pilipinas ay isang bansang may bakas ng nakaraan, ngunit may tiwala ako. Ang Pilipinas na ipinakita sa akin ni Kian ay lubos na naiiba sa iniisip ng aking ama. At hindi ko malilimutan ang reaksyon ni Kian nang sabihin ko sa kanya ang balitang ito ilang araw pagkatapos. Emily, huwag kang mag-alala. Ngumiti ng mahinahon si Kian. Ako mismo ang magpapakita sa iyong ama ng totoong Pilipinas. Ang katotohanan, hindi ang pagkiling. Gumaan ang pakiramdam ko sa kanyang mga salita. Ngunit sa parehong oras, inabot din ako ng kaba. Kung hindi magbago ang isip ng aking ama, kung ang Pilipinas ay tulad ng pangamba niya, kailangan ko bang iwanan si Kian? Ang 2 linggo ay lumipas ng mabilis. At dumating ang araw ng pag-alis. Sa sasakyan patungo sa Heathrow Airport, nanatiling tahimik ang aking ama. Tinitingnan ako ng aking ina, nang may pag-aalala. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ang paglalakbay na ito ay magbabago sa buong buhay ko. Bago ang gabi ng pag-alis, nakita ko ang isang kakaibang eksena, bandang 2:00 ng madaling araw iyon. Nauhaw ako at bumaba sa unang palapag para uminom ng tubig. At nakita kong may ilaw ang silid-aklatan ng aking ama. Karaniwan, 10:00 pa lang ng gabi ay tulog na ang aking ama. May mali, naisip ko, nasa silid-aklatan siya sa ganitong oras. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko ang aking ama mula sa siwang. Nakaupo siya sa harap ng lamesa at may nakakalat na maraming materyales sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ko. Lahat ng ito ay mga aklat tungkol sa Pilipinas. Pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ang milagro ng pagbawi, sistema ng kalusugan ng Pilipinas. May mga highlight na linya at punong-puno ng sticky notes ang mga aklat. Hindi lang iyon, mayroon ding mga nakaimprentang mapa ng paliparan at listahan ng mga pangunahing ospital sa Maynila. Mayroon ding report tungkol sa seguridad sa Pilipinas. Napigil ang hininga ko
Ano ito? Hindi ba tutol ang aking ama sa Pilipinas? Bakit siya naghanda ng napakaraming materyales? Nakasuot ng salamin sa pagbasa ang aking ama at seryoso siyang nagbabasa. At may isinusulat siya sa isang notebook. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at narinig ang tunog nito. Lumingon ang aking ama. Emily? Ay, tatay. Pasensya na po. Bumaba po ako para uminom ng tubig. Nanginginig ang boses ko. Tinitigan ako ng aking ama sandali at bumuntong hininga. Pumasok ka. Pumasok ako sa silid-aklatan ng may pag-aalinlangan. Mas lalo akong nagulat nang makita ko ang mga materyales sa lamesa. Hindi ito ang dami na maaaring ihanda sa loob ng ilang araw. Sa loob ng ilang linggo, hindi. Siguro sa loob ng isang buwan. Tatay, ito ba ay? Maupo ka. Itinuro niya ang upuan. Naupo ako sa harap ng aking ama. Habang nanginginig ang puso ko, naghari ang mahabang katahimikan. Tinitigan ng aking ama ang mga materyales sa lamesa at dahan-dahan siyang nagsalita. Emily, ang totoo, ang boses ng aking ama ay iba sa karaniwan, mabigat at seryoso. Isang buwan bago mo pa nakilala si Dr. Kian Andres, nag-iimbestiga na ako tungkol sa Pilipinas. Lumaki ang dibdib ko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagkataon lang na inayos ko ang mga gamit ng lolo sa tuhod at nakita ko ang isang lumang liham. Kinuha ng aking ama ang isang lumang sobre mula sa drawer. May postage stamp ito ng 1950s. Ang lolo sa tuhod ay station sa Pilipinas noong pagkatapos ng digmaan. Naglingkod siya bilang medical officer sa British Commonwealth Occupation Force. Alam ko ang katotohanan iyon, ngunit hindi kailanman binanggit iyon ng aking ama ng direkta. Nagtrabaho ang lolo sa tuhod sa Maynila at Karatig-Bayan sa loob ng isang taon. At huminto ang boses ng aking ama. Nagkasakit siya at hindi na nakabalik. Kinuha ng aking ama ang isang liham. Nakasulat sa kamay ang mga letra sa isang papel na naninilaw. Ito ang huling liham na isinulat ng lolo sa tuhod 3 araw bago siya namatay. Sinimulan ng aking ama na basahin ang liham sa aking minamahal na pamilya. Ngayon, marami na naman akong ginamot sa ospital. Ang mga tao sa mahirap na bansang ito na nawasak ng digmaan ay nakakagulat na matatag. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa kahit sa gitna ng mga guho. Tiyak ko na muling babangon ang bansang ito. Ipinagdarasal ko na darating ang araw na makakamit ng lupaing ito ang kapayapaan at kasaganaan. Napuno ako ng luha. Ganyan pala ang iniisip ng lolo sa tuhod tungkol sa Pilipinas. Noong una, nang marinig kong nakikipagrelasyon ka sa isang Pilipinong doktor, nagkaroon ako ng pagtutol. Inilapag ng aking ama ang liham at nagsalita. Ngunit ng gabing iyon hindi ako makatulog, kaya binuksan ko ang kahon ng mga gamit ng lolo sa tuhod at nakita ko ang liham na ito. Kinuha ng aking ama ang iba pang mga liham. Mahigit sa 10 liham iyon. Nang basahin ko ang mga liham, na-realize ko. Wala akong alam kung ano ang nangyayari sa bansang iyon, ang bansang pinaglaanan ng buhay ng aking lolo sa tuhod. Ang mga mata ng aking ama ay may komplikadong kulay, kaya nagsimula akong magsaliksik. Pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, sistema ng kalusugan, kaligtasan ng lipunan, pag-unlad ng kultura. Sa tuwing nagsasaliksik ako, nagugulat ako. Itinuro ng aking ama ang mga materyales sa lamesa. Ang bansang naging isa sa pinakamahusay na service, tech hubs sa mundo mula sa mga guho. Pangatlo sa pinakamalaking ekonomiya sa Asia. Ang teknolohiya sa kalusugan ay isa sa pinakamataas na pamantayan sa mundo. Kung ganoon, bakit po kayo tumutol? Tanong ko. Nag-aalangan sandali ang aking ama at tumitig sa akin ng may seryosong mukha. Emily, gusto kong subukan ang iyong pagpili. Kung pipiliin mo si Dr. Kian kahit natutol ako, maaari kong husgahan na iyon ang tunay na nararamdaman mo. Lumambot ang boses ng aking ama. At gusto ko ring makita ang Pilipinas ng personal. Gusto kong kumpirmahin kung talagang bumangon ang bansang iyon na pinaniniwalaan ng lolo sa tuhod tulad ng nakasulat sa liham. Hindi ako nakapagsalita. Plinano ng aking ama ang pagbisita sa Pilipinas mula pa sa simula. Nagkunwari lang siyang tutol, ngunit ang totoo, inihanda niya ang lahat. Pero bakit po kayo naging malamig sa akin?
Patawarin mo ako, Emily. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko, ngunit naisip ko na ito ang pinakamahusay na paraan. Kung tunay mong mahal ang lalaking iyon, dapat ay malampasan mo ang pagtutol ng iyong ama. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Ang aking ama ay nag-iisip ng mas malalim kaysa sa inaakala ko. Pagdating nating bukas, hahatulan ko ng patas. Sabi ng aking ama, kung hindi ba nasayang ang paniniwala ng lolo sa tuhod? Kung ang bansang iyon ay talagang payapa at umunlad? At kung si Kian Andres ay talagang karapat-dapat sa iyo, makikita ko ng personal. Nang gabing iyon, umalis ako sa silid aklatan at bumalik sa aking silid. Ngunit hindi ako nakatulog. Ngayong alam ko na, ang tunay na nararamdaman ng aking ama, mas lalo akong kinabahan. Marami na siyang alam tungkol sa Pilipinas at tila positibo ang assessment niya. Ngunit sa parehong oras, gusto niya itong makita ng personal. Matutupad kaya ng Pilipinas ang inaasahan ng aking ama? Kinabukasan, nagtungo kami sa Heathrow Airport. Sumakay kami sa eroplano patungo sa Pilipinas. Matapos ang dolabang oras na mahabang flight, sa wakas ay tatapak na kami sa lupain ng Pilipinas. At doon, magbabago ang lahat sa buhay ko. Kabanata 2. Ang lihim ng sinasabik na bansa. Matapos ang mahabang flight, dumating kami sa paliparan ng Maynila. Nang magbukas ang pinto ng eroplano at nagsimula kaming maglakad sa aisle, kinakabahan ako. Ano kaya ang magiging reaksyon ng aking ama? Kung masikip o magulo ang paliparan, baka lalong tumibay ang pagkiling ng aking ama. Ngunit ang una naming nakita sa passage patungo sa immigration ay isang malinis at malawak na hallway. Mataas ang kisame, para bang isang museo. Ang natural na ilaw ay nagmumula sa glass ceiling at ang mga digital signage ay nagbibigay ng impormasyon sa Filipino, Ingles at iba pang wika. Mas malinis kaysa sa inaasahan, bulong ng aking ama habang tinitingnan ang paligid, ngunit mayroon pa ring pag-iingat sa kanyang boses. Nang makarating kami sa immigration area, nagulat ako. Napakaraming tao. Ang lobby ay punong-puno ng mga travelers mula sa buong mundo. Mga Europeo, Amerikano, Asyano, tila nagtipon ang buong mundo. Tingnan mo, Emily. Napakarami ng tao. Sasabihin pa sana ng aking ama nang marinig namin ang isang pamilyar na boses. Emily, mabuhay. Si Kian yon. Kian, sumundo ka? Nakasuot ng malinis na polo shirt at jeans, lumapit si Kian sa amin nang nakangiti. Magandang gabi, Jiangnam. Chesterton, napakalayo ng inyong pinanggalingan. Magalang na bumati si Kian. Tumango lang ang aking ama nang walang ekspresyon. Halika kayo rito. Mas mabilis tayo kung gagamitin natin ang biometric e-arrival system. Inakay kami ni Kian sa isang espesyal na gate. Mahaba ang pila para sa pangkalahatang immigration, ngunit iba ang dinalhan ni Kian. Ito ay isang electronic gate na may nakasulat na e-arrival fast lane. Iscan lang ang pasaporte at tingnan ang camera, paliwanag ni Kian. Sumunod ang aking ina. Pagkatapos i-scan ang pasaporte, lumabas ang mukha ng aking ina sa screen at sa loob lamang ng 15 segundo, bumukas ang gate na may tunog na P. Ang bilis, nagulat ang aking ina. Ganoon din ang nangyari nang ako na ang sumunod. Passport scan, face recognition, at pass. Hindi na kailangang pumila o makipag-usap sa immigration officer. Nakakagulat talaga. Nang si tatay na ang sumunod, tiningnan ko ng mabuti ang ekspresyon niya. Nakapasa rin siya sa loob ng 15 segundo. Mabisa, bulong ng aking ama. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pagtanggap. Ang paliparan na ito ay naghahatid ng average na 180,000 pasahero araw-araw, paliwanag ni Kian. Kamakailan? Dahil sa pagdami ng dayuhang bumibisita sa Pilipinas, umaabot sa 210,000 araw-araw, ngunit dahil sa latest system, malaki ang nabawasan sa oras ng paghihintay. 210,000? Nagulat ang aking ama. Mahirap iyan na pamahalaan kahit sa Heathrow. Opo, ang mga paliparan sa Pilipinas ay kabilang sa top class sa mundo. Hindi nagsalita ang aking ama sa paliwanag ni Kian, ngunit alam ko. May recalculation na nagaganap sa isip ng aking ama. Nang makuha namin ang bagahe at lumabas sa paliparan, nagulat na naman ako. Napakalawak at moderno ng lobby. Maraming tindahan, may mga cafe at restaurant.
Ngunit ang pinaka nakakaapekto ay ang kaayusan. Kahit napakaraming tao, maayos silang kumilos. Walang sumisigaw ng malakas at walang nakikipagsiksikan sa pila. Tingnan ninyo yan, itinuro ni Kian ang isang malaking electronic billboard. Kasabay ng real-time na flight information, ipinapakita ang crowd level sa iba't ibang bahagi ng paliparan. Ang buong paliparan ay pinamamahalaan ng AI. Iniiwasan ang siksikan sa pamamagitan ng paghula sa daloy ng mga pasahero. AI? Nagpakita ng interes ang aking ama. Opo, dahil ang Pilipinas ay isang tech-forward na bansa, ang mga smart system na ito ay ipinatupad sa lahat ng dako. Nagpunta kami sa platform upang sumakay sa express train patungo sa city center. Habang bumababa sa escalator, tinitingnan ko ang mga tao sa paligid, hindi lang mga Pilipino, kundi mga taong may iba't ibang nasyonalidad. Mga magkasintahan, pamilyang nagbabakasyon, business travelers, backpackers, lahat sila ay may masayang ekspresyon habang patungo sa Maynila. Emily, tingnan mo, mahinang hinawakan ng aking ina ang braso ko. Masaya lahat ang ekspresyon ng mga tao. Totoo iyon. Walang sino man ang mukhang nag-aalala o nag-iingat. Sa halip, puno sila ng pag-asa. Nang makarating kami sa platform, dumating ang express train. Tahimik na huminto ang makinis na train. Bumukas ang pinto at sumakay kami. Ang loob ay malinis at malawak at ang mga upuan ay komportable at malaki ang bintana kaya maganda ang tanawin sa labas. Umalis ang train. Mabilis tayong makakarating sa Maynila. Ang maximum speed ay mga 160 kilometers HH. Katulad ng Heathrow Express, sabi ng aking ama. Opo. Ngunit ang rail network ng Pilipinas ay konektado sa buong bansa. Kung sumakay kayo ng high-speed train mula rito, maaari kayong makarating sa malalayong lungsod sa loob lamang ng ilang oras. Mabilis na lumipas ang tanawin sa labas ng bintana. Sa simula, makikita ang mga gusali sa paligid ng paliparan, ngunit unti-unting lumabas ang mga high-rise condominium. At mga 30 minuto ang lumipas, hindi ko maisara ang bibig ko. Nagsimulang makita ang Makati, BGC skyline. Maraming high-rise buildings ang nakatayo ng magkakalapit. Iyan po ba ang Maynila? Tanong ko nang may pagtataka. Opo, iyan ang pinakamataas na tower, ang Philippine Economic Tower. Ito ay 634 metro ang taas, ang pinakamataas na self-supporting tower sa mundo. Sa paliwanag ni Kian, nakatitig ang aking ama sa labas ng bintana. Ako rin, mas moderno ito kaysa sa inaakala ko. Mas kahanga-hanga kaysa sa Canary Wharf, ang financial district ng London. Iyan po ang Ilog Pasig, itinuro ni Kian ang malawak na ilog sa labas ng bintana. Ito ang sagisag na ilog na dumadaloy sa Maynila. Ang mga high-rise na gusali ay nakahanay sa magkabilang gilid at napakaganda ng tanawin sa gabi. May mga tulay na nakabitin sa ilog. Bawat tulay ay may kakaibang disenyo at inihahanda para sa pag-iilaw. Narinig ko na, ang lugar na ito ay puno ng guho pagkatapos ng digmaan, bulong ng aking ama. Tama po, seryosong sagot ni Kian. 70 taon na ang nakalipas, ang lugar na ito ay walang-wala, isang abandoned site. Ngunit ngayon, ito ay naging isang lugar na dinadayo ng mga turista mula sa buong mundo. Hindi nagsalita ang aking ama, ngunit naramdaman ko sa katahimikan na marami siyang iniisip. Nang dumating ang train sa istasyon ng Maynila, nagbago kaming lahat. Ang unang impresyon sa paliparan ay higit pa sa inaasahan. Ang hula na magulo at masikip ay ganap na nagkamali. Sa halip, ito ay maayos, malinis at systematic. Ngayon, pumunta tayo sa hotel. Inakay kami ni Kian. Bukas, opisyal ko na kayong iguguide sa Pilipinas. Maging sa daan patungo sa hotel sakay ng taxi, nakatingin ako sa labas ng bintana. Puno ng buhay ang syudad. Abut-abutan ng mga tao at ang mga tindahan ay may makukulay na signage. Neon signs, digital advertisements, modern buildings. Ito ba talaga ang lugar na minsang naging tambakan ng guho? Nakarating kami sa hotel, nag-unpack ng bagahe at pagkatapos kumain ng hapunan. Nakatayo ang aking ama sa bintana ng hotel, tinitingnan ang night view ng Maynila. Dahan-dahan akong lumapit sa tabi niya. Tatay, kumusta po? Tahimik muna ang aking ama at nagsalita. Emily,
Malaki ang pagkakaiba sa iniisip ko, hindi ba? Pero, lumingon sa akin ang aking ama. Unang araw pa lang, hindi natin maaaring husgahan. Sa panlabas na anyo lamang, tumango ako. Tama ang aking ama. Simula pa lang ito, ngunit may tiwala ako. Ang Pilipinas, na makikita namin simula bukas, ay unti-unting magpapalambot sa puso ng aking ama. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Ang unang araw ay matagumpay. Naramdaman ko na unti-unting lumambot ang pag-iingat sa mukha ng aking ama. Kabanata 3. Ang pagtuklas ng tunay na Pilipinas. Kinabukasan, sumundo si Kian sa amin sa hotel. Ang schedule ngayon ay Manila Tour. Pumunta muna tayo sa observation deck ng PET. Maaari ninyong tanawin ang buong Maynila, gabay ni Kian. Nagpunta kami sa PET. Nang tingnan ko ang gusali mula sa ibaba, namangha ako sa laki nito. Napakalaki ng tower na tila tumuturo sa langit. 634 metro iyan, sabi ni Kian. Sumakay kami sa high-speed elevator patungo sa observation deck. Napakabilis nito na parang nakabingi sa tenga. Sa isang iglap, nakarating kami. Pagpasok namin sa observation deck, kaming lahat ay napipi. Ang buong tanawin ng Maynila ay kumalat sa 360 degrees. Ang ilog na tumatawid sa syudad at ang walang katapusang mga gusali sa paligid. Sa malayo, makikita ang mga bundok at mas marami pang high-rise buildings. Iyan po ang Bundok Arayat, itinuro ni Kian. Maganda ang panahon ngayon kaya makikita natin. Ang Pilipinas ay isang bihirang bansa kung saan ang kalikasan at ang malaking syudad ay nagkakasundo. Matagal na nakatingin ang aking ama sa labas ng bintana. Partikular niyang tinitigan ang lawak ng syudad. Hindi ka pani-paniwala na nakagawa sila ng ganitong pag-unlad. Ang boses ng aking ama ay may bahid ng damdamin. Opo, tinatawag itong milagro ng pagbangon ng mga Pilipino. Bumangon sila mula sa mga guho at naging ganito. Umalis kami sa observation deck at nagtungo sa susunod na destinasyon, Intramuros. Ito ay mungkahi ni Kian upang ipakita ang pagkakasundo ng tradisyon at modernidad. Pagdating namin sa Intramuros, ganap na nagbago ang atmosfera. Sa pagitan ng mga high-rise at modernong gusali, mayroon pa ring mga daan-daang taong simbahan at lumang pader. Ito ang San Agustin Church at ang lumang walled city ng Maynila, isa sa pinakalumang heritage site ng Maynila. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Intramuros, nagulat ako. Ang lumang arkitektura ay perpektong napangalagaan. At pagtingin ko sa paligid, marami akong nakitang mga taong nakasuot ng mga damit na pangkasaysayan. Sikat po ang Barot Saya, Traje de Mestiza Rental, sabi ni Kian nang nakangiti. Gusto rin ng mga dayuhang turista na magsuot ng damit na ito at mag-tour. Sa katunayan, ang mga Westerners ay masayang nagkuha ng litrato habang nakasuot ng tradisyonal na damit. Talagang pinahahalagahan nila ang tradisyon, sabi ng aking ama nang may paghanga. Opo, mahalaga sa mga Pilipino ang kasaysayan at tradisyon, ngunit sa parehong oras, iniisip din nila ang hinaharap. Iyan ang kakaiba sa Pilipinas. Oras na ng tanghalian at pumunta kami sa isang Filipino fine dining restaurant. Kumain kami ng lutuing handaan na napakaganda ng plating. Ito ba ay pagkain? Para bang isang sining? Nagulat na tanong ng aking ina. Opo, ang pagkaing Pilipino ay sinasabing nakakaakit sa mata rin. Pinahahalagahan ang paggamit ng mga seasonal na sangkap. Habang kumakain, patuloy na nagkuwento si Kian tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, istruktura ng pamilya at edukasyon. Tahimik na nakikinig ang aking ama, ngunit paminsan-minsan, nagtatanong siya ng matatalinong tanong. Narinig ko na mahigpit ang disiplina sa Pilipinas. Kumusta ang lipunan? Opo, kalmadong sagot ni Kian. Talagang sumusunod kami sa mga batas, ngunit ito ay nagmumula sa paggalang sa kapwa. Ang mabuting seguridad at malinis na syudad ay nagmumula sa paggalang sa isa't isa. Tumango ang aking ama. Tila nauunawaan niya ang mga salitang iyon, lalo na siya na nagmula sa pamilya ng mga sundalo. Pagkatapos kumain, nagtungo kami sa BGC. Nakita namin ang mga sophisticated buildings at naramdaman ang cutting-edge technology. Kinagabihan, dinala kami ni Kian sa poblasyon. Makati, sabi niya.
Gusto niyang ipakita ang Filipino youth culture. Ang poblasyon ay ibang mundo na naman. Puno ng kabataan ang syudad at may tumutugtog na musika. Isang malaking 3D billboard ng pusa ang tila tumatalon palabas ng gusali. Ang lahat ba ng ito ay malayang maipapahayag? Nagulat na tanong ng aking ama. Opo, ang Pilipinas ay isang lugar kung saan ipinanganak ang diverse culture, art, gaming, fashion. Lahat ng ito ay nagmula sa malayang imagination. Lumipas ang oras at umabot na sa alas 11 ng gabi. Kung sa London, sarado na ang maraming tindahan, ngunit iba ang Maynila. Maliwanag pa rin ang syudad at puno ng buhay. Cafe, convenience stores, restaurants lahat ay may ilaw. At ang nakakagulat, ang mga young women ay naglalakad ng mag-isa. May babae na nag-iisa sa ganoong oras, sabi ng aking ina, nang may pag-aalala. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamababang crime rate sa developed countries, sabi ni Kian nang may kumpiyansa. Partikular, napakababa ng heinous crime. Ito ay isang bansa na ligtas maglakad ang babae nang mag-isa sa hating gabi. Nang marinig iyon ng aking ama, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya sa taxi pabalik sa hotel. Nakatingin lang ang aking ama sa labas ng bintana. Lampas na ng alas 12 ng hating gabi, ngunit hindi pa natutulog ang Maynila. Nakakagulat ang enerhiya ng syudad na ito, bulong ng aking ama. Masigla ito kaysa sa London. Nakaramdam ako ng pag-asa sa mga salita ng aking ama. Kabanata 4, ang ugnayan ng 70 taon. Sumikat ang araw ng ikatlong araw. Mayroon kaming espesyal na schedule ngayon, ang pagbisita sa bahay ng pamilya ni Kian. Ang bahay nila ay isang modernong high-rise condominium. Nang dumating kami sa pintuan, nagulat ako. Ang pinto ay bumukas sa pamamagitan ng face recognition. Smart home system, paliwanag ni Kian. Pagpasok namin sa loob ng bahay, bumati ang AI speaker. Welcome home. Ang ilaw ay automatikong bumukas at ang temperatura ay inayos. Maaari ninyong kontrolin ang lahat gamit ang boses. Ilaw, heating, curtains, paliwanag ng ama ni Kian. Sa hapagkainan, nakahanda ang masarap na lutuing bahay, sinigang, lechon kawali at iba't ibang Filipino delicacy. Sila po ba mismo ang nagluto ng lahat ng ito? Nagulat na tanong ng aking ina. Filipino hospitality, sagot ng ina ni Kian. Nagsimula kaming kumain. Ang ama ni Kian ay nag-alok ng wine sa aking ama. Habang tinitingnan ko ang eksena, naramdaman ko ang Filipino hospitality. Habang kumakain, nagpatuloy ang usapan. Nag-aral din ako sa UK noon, sabi ng ama ni Kian. Noong 1980s, nag-aral ako ng medisina sa Oxford. Talaga po, nagpakita ng interes ang aking ama. Noon, aspirasyon namin ang UK. Habang lumalalim ang usapan, tila nagiging mas magaan ang dalawang ama. Nagkaroon sila ng parehong interes sa medisina. Nang umalis kami, binigyan kami ng ina ni Kian ng regalo. Mga kakanin na nakabalot sa magandang burdang Pilipino at isang tradisyonal na abaniko, kahit kaunti lang po ito. Salamat sa pagpunta sa Pilipinas, sabi niya. Salamat po na antig ang aking ina. Maging sa daan pabalik sa hotel, habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ng aking ama, talagang napakainit ng kanilang mga puso. Ang mga salitang iyon ay taos puso. Nang gabing iyon, naglalakad ako sa balcony, tinitingnan ang night view. Lumabas ang aking ama. Emily, opo, may sasabihin ako. Ang boses ng aking ama ay mabigat, kinabahan ako. Ang totoo, nagsinungaling ako sa iyo. Po? Nag-iimbestiga ako tungkol sa Pilipinas 1 buwan bago mo pa nakilala si Dr. Kian. Inayos ko ang mga gamit ng lolo sa tuhod at nakita ko ang mga liham noong panahong iyon. Sinimulan ng aking ama ang kuwento na itinatago niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang huling liham ng lolo sa tuhod, ang research tungkol sa Pilipinas, at ang tunay na nararamdaman ng aking ama. Patawarin mo ako, Emily. Naging malamig ako sa iyo dahil gusto kong kumpirmahin ang tunay mong nararamdaman, tatay. At sa loob ng 3 araw na ito, kumbinsido na ako. Tinitigan ng aking ama ang night view. Hindi na sayang ang paniniwala ng lolo sa tuhod, talagang bumangon ang Pilipinas. Napuno ng luha ang mga mata ko.
At si Kian. Lumingon sa akin ang aking ama. Siya ay isang magaling na binata, tulad ng isang kabataan ng bansang pinaniniwalaan ng lolo sa tuhod may dangal at kakayahan. Talaga po, tinatanggap na po ninyo? Hindi pa. Ngumiti ang aking ama. Pumunta muna tayo sa isa pang lugar bukas. Pagkatapos, magpapasiya na ako. Saan po? Sa Manila American Cemetery. Pupuntahan ko ang mga kaluluwang natutulog doon. Ang boses ng aking ama ay may katatagan. Kabanata 5, ang awa ng isang ama. Maaga kaming umalis kinabukasan patungo sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig. Dinalaw namin ang lugar kung saan nakahimlay ang mga sundalo ng Commonwealth na naglingkod at namatay sa Pilipinas. Nang tumayo kami sa harap ng sementeryo, huminto ang aking ama. Sa maganda at berdeng damuhan, nakahanay ang maraming tombstones. Sandaling naghanap ang aking ama sa mga pangalan. At nakita niya, Robert Alexander Chesterton. Ang pangalan ng lolo sa tuhod. Lumuhod ang aking ama sa harap ng puntod. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang umiyak. Lolo, nakikita niyo po ba kung ano ang naging bansang ito? Ang bansang pinaniniwalaan ninyo na babangon. Nanginginig ang boses ng aking ama. Nang oras na iyon, may lumapit sa amin na isang matandang lalaki. Kayo po ba ang apo ng Major Chesterton? Isang matandang Pilipino na nagsasalita ng Ingles. Opo, kami po, sagot ko. Ako po ang namamahala ng simbahan sa sementeryo. Yumukod ng malalim ang matandang lalaki. Narinig ko po ang tungkol sa major na nag-alay ng serbisyong medikal dito noon. Ang boses ng matandang lalaki ay may pasasalamat. Kahit 70 taon na ang lumipas, hindi po namin nakakalimutan ang inyong mga ginawa. Muling tumulo ang luha sa mata ng aking ama. Salamat po. Naaalala pala ang lolo sa tuhod ng ganyan. Kami po ang dapat magpasalamat. Ang aking ama po ay isa sa mga ginamot ng major noon. Nagulat na tanong ni Kian, baka po ang doktor na iyon? Opo. Hanggang sa mamatay ang aking ama, sinasabi niya, tinulungan ako ng isang British doctor. Nang oras na iyon, nagkatinginan ng aking ama at ang matandang lalaki, tila nagkakaroon ng unspoken communion. Ang ugnayan na nabuo, 70 taon na ang nakalipas. At ngayon, muling nag-uugnay ang ugnayang iyon. Ang lolo ko rin po, narinig ko na tinulungan din siya ng isang British doctor noong panahong iyon, maingat na sabi ni Kian. Lumingon sa kanya ang aking ama. Talaga? Opo, sabi ng lolo ko, utang niya ang buhay niya sa kanya. Hindi na nakapagsalita ang aking ama. Yumukod lang siya at lumuha. Nanatili kami sa lugar na iyon sandali. Humahangin at umuugoy ang mga puno. Tanghalian kami sa isang tahimik na restaurant sa Pasig. Habang kumakain, sinabi ng aking ama, Kian, ang kwento ng lolo mo? Opo, sagot ni Kian ng seryoso. Nakaugnay na pala tayo 70 taon na ang nakalipas. Opo, seryosong sagot din ni Kian. Baka po ang lolo ninyo ang nagligtas sa lolo ko. Naisip sandali ng aking ama at dahan-dahan siyang nagsalita. Kian, ipinagkakatiwala ko na ang aking anak sa iyo para akong hihimatayin. Ikaw ay isang doktor na nakakaalam ng halaga ng buhay. Lumambot ang boses ng aking ama at higit sa lahat, ikaw ay isang binata ng bansang pinaglaanan ng pag-asa ng lolo sa tuhod. Saan pa ako makakahanap ng mas ipinagmamalaking manugang? Tumayo si Kian at yumukod ng malalim. Tatay, ipinapangako ko po na poprotektahan ko si Emily habang buhay. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Sa sasakyan pabalik sa Maynila. Sinabi ng aking ama, Emily, lubos akong nagkamali. Ang Pilipinas ay hindi isang mapanganib na bansa o bansang nakagapos sa nakaraan. Sa halip, ito ay isang bansang may hinaharap na dapat matutunan ng mundo. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko. At higit sa lahat, ito ay isang bansa na hindi nakakalimot sa utang na loob. Ipinagmamalaki ko na magpakasal ka sa isang binata ng bansang ito. Kabanata 6, ang huling kabanata ng pag-ibig. Ang sumunod na gabi, pagkatapos bumalik mula sa Pasig, ay ang huling gabi namin sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, kailangan na kaming umuwi sa London. Ngunit bago iyon, sinabi ni Kian na naghanda siya ng isang espesyal na plano. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang espesyal na lugar. Alas 7 ng gabi, dumating kami sa Manila Bay Cruise Terminal,
Cruise? Opo, dahil ito ang pinakamagandang paraan upang makita ang night view ng Maynila. Umalis ang barko. Dahan-dahan kaming naglakbay sa ibabaw ng dagat. Napakaganda ng Maynila sa twilight. Kumikinang ang Manila Bay Bridge at nakita ang mga ilaw ng Makati at MOA ay, hindi ka panipaniwala, sabi ng aking ama nang may paghanga. Ito ba talaga ang lugar na sinasabing walang-wala noon? Nauunawaan na po ba ninyo kung bakit tinatawag itong milagro ng Pilipinas? Sabi ni Kian. Nagsimulang tumugtog ang musika sa barko. Nang oras na iyon, huminto ang musika ng bahagya at lumabas ang spotlight sa akin. Emily, lumuhod si Kian sa harap ko. Tinitingnan kaming lahat ng mga tao sa paligid. Nang makilala kita, ganap na nagbago ang buhay ko. Nagbigay ka sa akin ng lakas ng loob, pangarap, at itinuro mo sa akin ang pag-ibig. May maliit na kahon sa kamay ni Kian. Nang magbukas ang kahon, kumikinang ang isang singsing. Sa magandang syudad na ito, sa aking bayan, gusto kong tanungin ka. Emily Chesterton, magpapakasal ka ba sa akin? Napigil ang hininga ko. Tumulo ang luha ko. Opo. Nang sumagot ako, napuno ng hiyawan at palakpakan ang barko. Nang oras na iyon, lumapit ang aking ama. Kinabahan ang lahat, ngunit inilagay ng aking ama ang kamay niya sa balikat ni Kian. Kian, alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, tatay. Niyakap ako ng aking ama. Batiin kita, Emily. Nakakita ka ng isang napakabuting tao. Nang muling gumalaw ang barko, may nangyaring nakakagulat. Nagsimulang umakyat ang mga paputok sa kalangitan. Ang iba't ibang kulay ng paputok ay nagbigay kulay sa night sky. Tadhana talaga, ngumiti ang aking ama. Tila pinagpapala tayo ng kalangitan. Kinabukasan ng umaga, patungo kami sa paliparan. Iba ang pakiramdam kaysa sa unang dating namin 1 linggo na ang nakalipas. Emily, pupunta ako sa London sa susunod na buwan, sabi ni Kian. Kailangan kong bumati ng formal. Mabuti iyan, ngumiti ang aking ama. Maghapunan tayo sa bahay. Nang makarating kami sa paliparan, nagulat ako. Mas marami pa yata ang tao kaysa 1 linggo na ang nakalipas. Patuloy na dumarami ang mga bisita sa Pilipinas kamakailan. Kahanga-hanga, nagulat ang aking ama. Nalaman ko na kung bakit ang buong mundo ay pumupunta sa bansang ito. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, lumiit ang Maynila. Babalik ako kaagad. Matapos ang 12 na oras na flight, nakarating kami sa London. Pag-uwi, nagbago ang buhay ko. Kumalat ang balita ng engagement ko at dinagsa ako ng mga tanong ng mga kasamahan. Kumusta ang Pilipinas? Ligtas ba talaga? Ang pagkain? Ikinuwento ko ang aking 1 linggong karanasan. Ang efficiency ng paliparan, ang night view ng Maynila, ang 24 na oras na ligtas na syudad, ang advanced medical system. Isang araw, tumawag sa akin ang isang broadcasting station sa UK. Gusto nilang gumawa ng feature tungkol sa love story ng isang British noble at isang Filipino doctor. Nag-interview din ang aking ama. Narinig ko po na, tutol po kayo noong una? Nakakahiya, ngunit totoo po yan, sagot ng aking ama ng tapat. Nagkaroon ako ng pagkiling, ngunit nang maranasan ko ng personal, ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Ipinagmamalaki ko na ang bansang pinaniniwalaan ng lolo sa tuhod ay umunlad ng ganito. Pagkatapos ng broadcast, malakas ang reaksyon. Libu-libong komento ang dumating na nagsasabing, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Nakakahiya na nagkaroon ako ng pagkiling, ang ganda pala ng Pilipinas. Lumipas ang 6 na buwan at dumating ang araw ng kasal. Nagdaos kami ng isang maliit na seremonya sa London at pagkatapos ng 1 linggo, nagdaos kami ng formal na kasal sa Maynila. Ang kasal sa Maynila ay ginanap sa isang venue na may tanawin ng dagat. Sa speech, sinabi ng mentor ni Kian, ang kasal na ito ay hindi lamang isang kasal. Mayroon itong ugnayan na lumampas sa mga bansa 70 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang ugnayang iyon ay nagbunga ng isang magandang pag-ibig. Nagpalakpakan ang mga guest. Ilang araw ang lumipat kami sa aming bagong bahay. Tiningnan ko ang night view mula sa balcony. Ang Pilipinas ay ang kinabukasan. Ang salita ng aking ama ay pumasok sa isip ko. Totoo,
Ang bansang ito ay lumampas sa nakaraan at nangunguna sa mundo. Kumusta ang kwento ni Emily Chesterton, ang anak ng isang British aristocrat, ang pagbabago ng isang British noble na may pagkiling sa Pilipinas, at kung paano ang ugnayan 70 taon na ang nakalipas ay humantong sa isang magandang pag-ibig. Ang himala na ang lupaing ito, na minsang naging battleground, ay naging isang kahanga-hangang bansa na hinahangaan at gustong matutunan ng buong mundo. Salamat sa inyong pag-subscribe at pag-like. Magkikita tayo muli sa mas kawili-wiling mga kwento.